Hi guys, magandang araw sa inyo lahat. At samahan nyo guys, gumawa ng video reactions. At ito po kakaiba naman reaction video natin. Ito yung post ni Rob Jack fans. Yes, shoutout po sa inyo lahat guys. Ito yung regarding kay Maagago at kay Arjin. At basahin po natin yung mga comment dito ni Rob Jack. May punto siya, actually may punto siya. And then sinagot din niya dun about yung kay Jimwell. Basahin po natin. Kasi ako, totoo lang guys, yung kay Jimwell, wala akong masyadong idea. No? Kumbaga, hindi naman po ako matagal sa Kalingap. Talagang halos bago lang po ako. I think 2 years ago na, no? Pero hindi pa ganun ka knowledgeable yung alam ko kay Jimwell. So, maganda, kumuha tayo ng information based dito sa mga talagang matatagal sa Kalingap. Yung talagang nanonood. Meron kasi yung pakikinggan mo yung mga basher. Pag pinakinggan mo yung mga basher, madali kasi gumawa ng kwento sa social media. Madaling mag-imbento. Totoo lang guys, daling mag-imbento. Kahit sino pwede gumawa nun. Pero makikita natin yung katotohanan true dun sa mga solid supporters ng Team Kalingap. Yung talagang mga nauna, 'di ba? So, shoutout muna natin si Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna, at syempre si Kalingap Rob, at syempre sa lahat ng mga Kalingap partners, at syempre sa lahat ng mga subscribers natin. Huwag niyo kalimutan na mag-like, comment, and subscribe, at share niyo rin po itong video na to. Siguro hindi ko na papatagalin guys, at react natin to, try natin guys. So, try po natin i-react to guys, sensya na po, easy ko lang setup. So, panoorin na, basahin natin. So, sana nakikita nyo po guys, so try natin i-zoom. Yan, zoom natin guys para makita nyo. Sabi ni Rob Jack, ano kaya itong pinost ni Arjin? So, ibig sabihin si Arjin nag-post. Abangan sa part 2 and more episode. Hindi naman daw kay drama ang inabangan niya, kundi yung dalawa. Ano kaya tinutukoy niya yung about kay Maagago upload? Yun na ang part 2. Sabi niya, Arjin, ikaw ang pasaway. May nilabag kang rules sa Kalingap. Ang taas ng pride mo. Hindi mo iniisip yung tulong ng naka-scout sa'yo. Baka ano naman kadramahan gawin mo. Ikaw nag-umpisa, ulit dapat tumahimik ka na. So, may punto naman siya, di ba? So, dapat tumahimik siya. Ito ngayon guys, nabasa natin. No? Magbe-base tayo din sa makikita natin. So, react natin to. So, tingnan natin yung mga picture na nandito. So, ang post niya dito, pakita lang to guys. Ang post niya dito, hindi na kay drama inaabangan ko. Silang dalawa na. Sabi niya rito guys. Hindi na kay drama inaabangan ko, silang dalawa na. Tingin pa tayo ng ibang picture. And then, may post si Arjin. Yan o. Waiting po sa part 2 and more episode. Yan. Tapos Arjin, may nag-comment. Arjin, nakisawsaw ka na naman. Yan ang iniintay mo, 'di ba? Mahilig ka talagang sumali sa gulo. Alam na ikaw 'yan. So, nakakalungkot lang ano. Dati sinasabi niya ayaw ng gulo. Joey D. Pascual, Arjin Tupolar, mga tarantulo ba? Ayan. Arjin, tapos pag nabash, putol. So, alap tayo. Sabi ni Marie Guban, sino inabangan mo, Arjin? Sabi ni Arjin, hindi yung love team, haha, agwan, sabi niya. Tapos sabi niya, waiting po sa part 2 and more episode. At nakisawsaw ka na naman yung inaantay mo, di ba may likit tayo sumali sa gulo? Nabasa na natin to? Sige. Masyado na kasing magulo. Yan. So, ito po dun sa comment section to. Basahin natin. Sabi dito, wag kang matakot sa Kalingap. Don't mind them. Puro lang naman sila salita. I'm ex-beneficiary ng Kalingap. But part of Kalingap Boys, not Kalingap Rob. But part of Kalingap Boys, not Kalingap Rob. Also, ako yung umalis kasi ang toxic. Oo, natulungan ka pero iba yung utang na loob ang ipapamuka sa'yo. And yes, ako yung umalis cause of bashing. Mismong si Kuya Bal ang nambash sa akin pero siya yung founder at ama ng Kalingap na siya na dapat ang magtanggol sana sa sakupan niya. Pero iba yung nagyari. Siya mismo ang balahura sa akin. Kung ano nang tinawag sa akin, wala akong kasalanan. Sabi niya. Nang dahil din sa love team kaya ako nabash kasi pilit nilang sinisiksik na may gusto ako doon sa scouter ko.
Pero wala naman talaga kasi may BF naman ako. May BF naman ako. Ginagawa nila ako ng issue para lang mabash ako. Kaya mas pinili ko na lang umalis at gumawa ng sariling YT channel. So, lumalabas, baba ito. No, tapos binabash daw ni Kuya Bal. I don't know kung totoo yun. Wala mo na akong nakitang pababash sa kanya. I don't know kung mag-agree kayo sa kanya, guys. Ayun yung comment. Pero try natin basahin yung mga comment ng mga ng mga nag-comment dito. Sabi ni Desi Herrera, ay iba din ang kakapalan ng mukha niya. Tinerno ba naman ang ugali, itsura at kulay niya? Grabe yan. Ano guys, digmaan na ba to? Pag ganyan na himatay, patay talaga yan. Wala nang mga magbubuhat talaga si Kuya Bal pa ang tinira niya. Kuya Bal, sampulan mo na mayabang masyado ang babaeng yan. So babae talaga yung yung nag-comment doon. Tapos sabi ni Marilo de la Cruz, dapat siyang masampulan ang choco niyan. Pag makaranas na makulong yan, tatanda yan. Sabi ni Janet Ehumba Delia, si Arjun na hindi marunong tumanaw ng utang loob, karapat-dapat lang na i-unsub dahil yung buong pagkatao niya ay punong-puno ng insecure o inggit. Grabe yun, no? Pero ang balita ko, tong post na to guys, na itong post niya ay balita ko po ay nabura na. Binura to eh. So ito yung niya. Ayan. Kay drama daw inaabangan niya. Okay? Anyway, comment yan ng mga at basahin natin guys yung mga comment dito. Try natin basahin po guys. Gusto ka laging nakikita ng mga dalawang mata ko. So lumalabas kasi guys, ex-beneficiary tas babae. And Jen Panizal, Evangelista, ito yung ex-beneficiary na wala pang napatunayan sa buhay pero malakas sa loob. Sana ang lakas na yan, gamitin mo na maging successful ka. Hindi yung gamitin sa laban na salita sa tumulong sa'yo. Aminin at sa hindi, nabusog at minsan din guminhawa ang buhay mo. Sa tulong ng Kalinga, pray mo lang na lahat ng salita mo di babalik sa'yo. Good luck sa future mo, Inday. So, okay naman din yung comment ni Madam, Pero ngayon ay okay lang nahanap yung diwata na pinagdasal ko sa... Sabi ni Santos Richie, bago gusto ni RJ matulad din siya sa mga kinasuhan ni Kuya Bal, mag-ingat ka negra sa mga sinasabi mo, baka masampulan ka ng makasuhan dahil sa sinasabi mo, bigla kang mamuti. Tandaan mo, nagtitinda ka lang at hirap din ng pamilya mo, kaya iwas makisaw sa kalingap ang kinakalaban mo, kaya isip-isip din pag may time bago mahuli lahat. Sabi ni Cheche, si Vio, ang batang ma-attitude kaya pasikat, kawawa naman bata ito. Puro galit ang nasa puso at inggit. Actually, alam mo guys, totoo lang. Kung totoong binabash si Arjun, Kung totoo man si Arjun yung nando sa comment, Kung sino man yung nagsabi na binabash siya or ginawan siya ng mali, dapat talaga totoo lang guys, mag-police report ka, ipa-blatter mo. Kasi alam mo, madali mag-comment dyan sa mga ganyang platform ng mga content creator. Unang-unang, hindi yan police, hindi yan proper venue, hindi yan proper authority. Ngayon, kapag nagsabi ka na may ginawa sa'yo, wala kang blatter, pagtatawanan ka. Kasi pwede mo namang sabihin na binabash ka kahit hindi Kunwari, ni-real talk ka, sabihin sa'yo, binabash ka. Pero hindi naman talaga. Definition mo lang yon. Ngayon, if you feel na inabuso ka, magreklamo ka sa police. Simple lang, so walang blatter. Sasabihin mo, pagtatawanan ka lang ng sino. Kasi, alam mo, sa kaso, laging hanapan ka ng ebidensya. Ebidensya yung, kailangan mo. Sabi ni Lala Rudas Aragon, hindi na niya binigyan ng kahiyan ang pinsan niya na isa sa mga tumulong sa kanya. Nung sila ay magkasama pa at nung nagkasakit siya, kahit gabi pinuntahan siya ni Carla para madala sa ospital, at kay Kuya Rab na nakatulong din sa kanya. Grabe ugali niya, kapal ng mukha niya. At may video po nun guys. Remember,
Yung sinugod, kung totoo man po si Arjun ang tinutukoy dito sa ano no, yun lang guys, no? Sana mabasa to ni Arjun. Kung ikaw yung nagsumbong kay Makagago at lumalabas na ikaw to Arjun, sana isipin mo yung sinabi mo, tama sinabi ni Lala Rudas. Kitang-kita na maraming tao sinugod ka sa ospital, tinulungan ka ng pinsan mo, pati ni Papa Eds. Kung ikaw ang totoong nagsumbong dito kay Makagago, dahil sa ngiti mo lang okay na ako dahil sa'yo. Sabi ni Faye Arban, well, Makagago, Miss Makagaga, ano kayang itsura na magiging anak nila? Uy, grabe yan. Wag yan. Sabi ni Naila Garcia, dati pinipigilan ko sarili ko i-bash ka dahil na rin sa pakiusap ng scouter mo, pero lumalabas talaga ang tunay mong ugali, Ineng. Wala kang utang na loob. Nagkaroon ka ng maraming subscribers ng dahil sa Kalingap, pero yung pambabash sa'yo dahil yan sa ugali mo. Roxanne Animas, si Kuya Bal, si RG, bigyan mo nga ng sample para manahimik ang bunganga. Sabi ni Mami ni Yash, naku, walang hiya talaga si Puningera. Nagpapansin yan, mga ka-EDSI. Hindi niya matanggap na binitawan siya na naka-scouter sa kanya. Simula pa lang may gusto na siya na yan sa scouter niya. Ito sabi nito guys, sabi ni Mami ni Yash. Nasa inyo po kung paniniwalaan niyo tong comment na to, ha. Mitch Best, naiingat daw yan. Naiingat, pero naiinggit yan sa pinsan niya kasi maraming blessing, maganda ng bahay. Kung ikaw naging maganda sana ugali na pinakita mo, puro, siguro marami din ang makaagusto na natulungan ka. Ako nung first ka nakita ni Edu, sabi ko sa mukha mo lang, di ka na mapagkakatiwalaan. Grabe yun, ha. Nene Bonzobre Manlokoyo, tama, Manloloyo, sorry po. Yan ang hindi dapat tulungan ng lubos si Arjun. Lumalaki ang ulo, almost 100% pa lang. Panig sa Kalingap, makarama din yan. At next yan, si Medit naman siguro heist. Nako, nabangis si Medit. At Nelly Polski Castro Tangag, talaga naman, yung Arjun na yan, inggit at galit na ang nasa puso niya. Sinusulan pa talaga si Makagago. Dapat dyan kausapin ng magulang para pagsabihan dahil kahit papaano natulungan din naman siya ng scouter niya. Taas ng pagting sarili, respeto naman sa community na nakatulong sa'yo. Kaya ka siguro napagsabihan na walang ang utang na loob dahil hindi ka marunong respeto. Pero grabe, ano? Grabe yung mga comment dito, guys. Pero totoo lang, guys, ano? Nakakalungkot lang. At totoo naman yung sinasabi ng ibang viewers, Kumbaga sabi nga kasabihan, no, pinakain mo ng isang kalabaw, hindi pa rin malasahan. Kumbaga, ginawa mo na mabuti, pero ikaw pa rin ang masama, hindi niya nakita yung tulong. Kasi lumalabas kasi to guys, totoo lang, hindi ko kasi kita yung pangalan Pero syempre, sa mga viewers natin, dito sa comment natin, si Arjen ang pinupunto nila. Kasi una-una, babae, ex-beneficiary. And then, dumikit pa yung sinabi niya na yung issue na parang nalilink siya dun sa scouter, which is si Edu lang kasi may issue na ganun So ako guys, based lang po sa analyze natin, si Arjen ang lumalabas, siya talaga yun, fit na fit sa kanya. Tapos yung tipong binabash daw siya ng ama ng Kalingap. So di ba? So nasa inyo po yun, hindi ko po pinipilit yung komento ko. Pero based dito sa video, sa Facebook ni Rabjack and fans, lumalabas talagang si Arjen yung tinutukoy, yung nagsumbong kay Makagago. Yun po ang lumalabas. Kasi kahit walang pangalan ni Arjen, umaakma sa kanya yung description nung comment. Babalik ko po guys, Ito po remember po guys, nag-a-analyze po ako. Hindi ko po to pinipilit, Pero kung i-analyze mo, sabi niya dito, don't mind them, puro lang naman salita, no? I'm ex-beneficiary. So, tingnan niyo, makikita niyo dito, guys. Ex-beneficiary siya ng Kalingap, but part of Kalingap Boys, not Kalingap Prab. Ayan. Part of Kalingap Boys, not Kalingap Prab. Ibig sabihin, Kalingap Boys, sino yun?
Ex-beneficiary ng Kalingap, under ng Kalingap Boys daw, hindi daw Kalingap Rob. So si Edu. So ako yung umalis kasi ang toxic. Oo, natulungan ka nga, pero yung iba, utang na loob ang ipamamukha sa'yo. Actually, wala pong ganun. Ipapamukha yung utang na loob. Wala pong ganun. Sa akin, siguro, sinasabi lang ng mga viewers na tinulungan ka. Hindi pinapamukha may utang na loob ka dapat. Hindi. Tama naman sila eh. Itinulungan ka eh. Ba't ka nagsasalita ng hindi maganda? Yes. And yes, ako yung umalis cause of bashing. Mismong si Kuya Bal ang nabash sa akin. Pero, siya yung founder at ama ng Kalingap na siya dapat ang magtanggol na sa sakupan niya. Para sa akin naman, ewan ko lang guys ha. No, kung talagang tama ang ginagawa mo, ba't hindi ka pagtatanggol? Kaya mo yan, wag kang mata. Diba? Logic lang naman yun eh. Porket ba hindi ka pinagtanggol, basher na, mali yun. Maling logic yun. Hindi porket founder siya at ama ng Kalingap, lahat kakampihan niya. Siyempre kung may mali ka, may nakitang mali sa'yo, ba't ka kakampihan? Ano yun? Pagiging beneficiary mo, dapat may immunity ka. Kahit mali ginagawa mo, hindi ka pagsasabihan. Di ba ano? I don't know guys. Opinion ko lang po ito. Hindi ko po pinipilit. Nasa inyo po yung pa rin ang desisyon. At sabi niyo kung ano na tinatawag sa akin, wala akong kasalanan. Sabi niya, nang dahil lang din sa love team kaya ako nabash kasi pilit nilang sinisiksik na may gusto ako dun sa scouter ko. So lumalabas talagang si Argent to. So talagang tumutugma Still guys, hindi ko sinasabing si Argent to. Based lang po dito sa description. No? Bibis lang po ako sabihin ng basa natin. Tas buwaha, ginawa nila ako ng issue para lang mabash ako. So, yun yung niya, sinasabi niya. No, diba? Pero kasi alam mo kung nanahimik ka na lang, hindi ka naman talaga mababash din. I don't know, diba? Kung alam mo, gusto mo talagang hindi ka mabash, tumahimik ka. Kung sasagot ka, sa pili mo, binas ka, sumasagot ka, kasalanan mo din. Kasi sumasagot ka, lalo tuloy na nadidiin ka. Nasa social media ka, boys, sa social media ka, lalo kang madidiin, di ba? Pero basa pa tayo sa isang post niya. Sabi ni Rob Jack, maging fair ka maagago, hindi lahat na nababasa mo ay totoo. Kung gusto mo malaman ang kwento ng buhay ni Kuya Gmail, maipag-unayan ka sa ina niya. Dahil yan ang makapagsabi na totoo, bakit nasa poder ni Direct Rob ang bata. Tama naman si Rob Jack doon. Fans. Si Joy, admin ni Joy. Hindi mukhang pera si Direk. Kung mapagsamantala siya at pera-pera lang ang pagtulong niya, di sana araw-araw vlog ang bata. Which is ang tinutukoy niya si Gmail. Tama naman. Dapat si Gmail lagi niyang binablog. Sa tingin nyo, solid Kalingap supporter, agree ba kayo sa sinabi niya nag-comment? Comment kayo kung ano opinion mo sa basahin natin. Try natin i-analyze to guys. Sabi ni user, ang batang si Gmail ay sa pilitang kinuha sa lola sa pilitan. Yan, kasi may kasamang DSWD ang mag-amang matubang. Ay, teka guys. Alam mo, foul to. Actually, foul po ito. Ang dating kasi dito, ang batang si Gmail daw ay sa pilitang kinuha sa lola. Yan, kasi may kasamang DSWD ang mag-amang matubang. So, lumalabas guys. Actually, pwede itong kasuhan ng DSWD. Kasi hindi po gagawin ng DSWD yan. Sabi niyo, kasi may kasamang DSWD daw yun mag-ama. Amang matubang. Sino yun? Si Rob at si Kuya Bal. Kung may DSWD, ibig sabihin, hindi sila lumabag sa batas. Kasi ginagawa ng pagkakaalong ko po sa DSWD, kapag nakita nila na may pang-aabuso sa bata, kahit magulang kanyang kamag-anak ka, pwede nilang kunin yung anak mo sa'yo. Aalisin sa custody mo. Lalo kung napapahamak, napapabayaan. Ganun po yun. Ngayon, parang ang nangyari, parang naging masama yung DSWD. Kasi yun ulitin natin, ang batang si Gmail ay sa pilitang kinuha sa lolo niya yan kasi may kasamang DSWD. So lumalabas, ikaw nag-comment kang tanga ka, bobo ka pa. Pinapalabas mo ang DSWD ay kasabwat ng mag-amang matubang para sa pilitang kinuha. Mali po yan. So dito makikita mo, red flag. DSWD, kasabwat para ni Kalingap Rob at ni Kuya Bal sa pilitang pagkuha. Doon pa lang po, mali na. Red flag na po yon. Kung ikaw magbabasa na ito. Doon nalaman ni Groomer Rob, so galit kay Rob,
na may trust fund, education fund si Gmail, ay inampun niya. Ewan ko lang if legal adoption yan. Sa isa mga live ni Groomer Rob na gusto niyang kunin ang portion niya dun sa trust fund kahit 500k lang. Daw trust fund nga if for education of Gmail. So, may daw. No? And then, dapat sinabi mo kung anong trust fund. So, madali magsabi to guys. No? So, parang pinapalabas niya, dahil may trust fund, si Gmail gusto kinukunin ni Kalinga Rob. Ikaw na mismo may sabi. No? Ikaw, kung matino ang isip mo, ikaw na mismo, totoo pa lang guys, red flag na. Sinabi niya rito, kasama daw yung DSWD. So, ibig sabihin, alam ng DSWD yung totoong intention. Yung DSWD dapat ang pakinggan natin. Siya mismo may sabi, may kasamang DSWD, which is yun ang protocol. Kahit naman sa tulpo, di ba? May kasama silang DSWD. So, dito mali na. May ano na to, red flag. So, yung 500k na trust fund, maaaring fake news to. Maaaring fake news po ito. Gawa-gawa lang. Grabe yung yan si Groomer pagdating sa pera, legit yan. No? Legit, pero bobo ka, dapat malakas loob mo. Lagay mo totoo mong pangalan. Kasi pwede ka isumbong sa DSWD. Kasi yung DSWD, pinagbibintangan mo na sa palitang kinuha sa lola. Which is wrong. So, dito pa lang guys, sablay siya. So, ito yung sinasabi natin guys. Minsan, kailangan mo talagang i-analyze yung mga nababasa mo. Tulad si Makagago. Si Makagago, di naman niya i-analyze yan eh. Basta binasa niya lang yan. Di ba? Hindi niya ako, in-analyze ko eh. Actually, mayroon ng red flag eh. Kumbaga, parang kung ikaw investigador, hindi mo na siya agad paniniwalaan. Kasi malinaw na paninira lang to guys. Basahin natin kasi yung comment ng iba. Tingnan natin kung makapagbasa tayo din ng comment. Sabi ni Glenda, napanood ko yung kwento ni Gmail. Sa umpisa pa lang at nakakaawa ang kalagayan nilang maglola. Hindi totoong saplitan siyang kinuha ng matubang dahil may trust fund siya. Mabuti nga at napunta si Gmail kay Kalinga Rob dahil naging maayos ang kalagayan niya. Huwag kayong maniniwala sa mga maling akusasyon sa Team Kalingap dahil sila ang naging daan para maging maayos ang buhay ng mga natutulungan nila. Matibay ang pundasyon ng Team Kalingap. Hindi kayang tibagin ng isang makagago lang. Tama. Na kumakapit sa Reddit. Na puro negative ang binabasa. Nasabi niya gumigit na lang siya. Pero never namang nag-interview or naghanap ng source sa side ng Kalingap. Di ba makagaga na? Sabi ni Maria, yun ang era. Naku mga tao talaga, wala sa ayos manghusga sa Kalingap. Kahit anong panira nyo sa Kalingap, hindi nyo mababaksak yan. Marami nagmamahal sa Kalingap, marami natulungan, marami mga tao ang gumanda ang buhay, ganda ng bahay. Kaya kayo sa Kalingap, gumanda ang buhay, ganda bahay, kaya manood kayo sa Kalingap bago kayo manghusga. Janice Remolana Bornalas, dapat wag pansinin patulan niya si Makagago. Kikita lang yun sa Kalingap. Hayaan na lang siya. Kumuda total, alam naman ng lahat kung ano ang totoong. Madami na kasing gumagawa ng kwento at nakikisakay. Totoo naman po yun. Sa issue, no need to explain. Wala nang dapat patunayan pa ang Kalingap. At sino ba si Makagago para mag-explain? Totoo yan. Hindi nga pulis siya. Marami lang subscriber pero hindi yan pulis. Hindi yan proper authority. Para mag-explain ng Kalingap, content lang habol niyan dahil alam niyang madami nagagalit na supporter at dudumugin channel niya. So easy money siya, kaya be wise mga Kalingap, dead mind at huwag patulan. Sila nonsense, mga sinasabi dahil nahalata naman wala silang alam sa background ng Kalingap. Sa tadhana, halika na kumapit ka. Tayo di naman ang magkakasama. Kaya mo yan, huwag kang matakot. Kung sa'kin di ka mapapagod. So baby, get up. Lourdes Barajas, good morning. Sino si Groomer Rob na sinasabi mo nagpapasikat ka talaga sa media kasi di ka nakikilala? Tigilan nyo ang pagsira sa Kalingap. Matubang dahil kung wala sila, paano magtulungan ang mga naghihirap na mga pamilya, lalo na sa mga kabataang pag-asa ng bansa nating sinilangan. Maharlika na ang ating bayan. Kung Pilipinas, ito ang awit, di ba? Bayang magiliw, peristika na silangan. Alam na po sa dibdib mong buhay. Naku, haba.
buhay, lupang hinilang, duyan ka na magiting. Hindi ka pa sisiil sa dagat at kumanta na ako. Di ba, ituloy mo lang kanta, mamumundo ka na ng para di ka puro papansin sa media. At sila, Kalingap, at sila KM, pang iyong tinatarget. Sino to? Kalingap. Tinatarget, ikaw kaya ang targetin na parang ibon o ano, parang malaglag ka na sa iyong kinupuan now. Hindi patawarin ako at ikaw, at silang lahat, deliver man o undelivered, lahat tayo kasi nagkakasala, isip, salita, sa gawa. Yes, opo. Kung sinasabi ni ma'am na napakanta pa ako doon. Napakanta ako doon, pero totoo naman sinabi ni ma'am. Lahat naman tayo may kapintasan, may mapupuna sa atin. Pero nakakulungkot lang at maraming salamat at iba naiintindihan nila yung totoo, di ba? Kita nyo? Kapag anti-kalingap, ang dali lang gumawa ng kwento. At mabuti nga yung iba Sinasabi nila na fake news talaga, hindi naman dito totoo. At the same time yung DSWD nadamay pa. Ginawa ng kwento, biruin mo DSWD, under ng government authority yun kasabot pala sa pagsapitang pagkuha kay Jimwell. Kaya alam mong sinungaling yun guys. Ewan ko ba't ginawang source ni ni Maagago. Kasi yun, insulto yun sa DSWD guys, di ba Anyway guys, comment down below kung ano masasabi nyo. At comment lang kayo. Pasensya lang po guys, magulo ako mag-reaction video Mabilisan lang po. At sana po may napulot po tayo at na-deliver ko naman na maayos ang ating reaction video. At kay Arjin, kung ikaw yung nagsumbong if ever kung ikaw, hindi ko pa sure pero talagang dumidikit yung description sa iyo Kung ikaw ang nagsabi kay Maagago, nakakaawa ka. Oo. Kung may reklamo ka, magreklamo ka sa pulis. Magpa-blatter ka. Hindi yung parang iyak-iyak ka dyan na parang inapi-api ka. At tanongin mo din yung sarili mo, ano din ba kasi pinagsasabi mo at ginawa mo? Di ba may rules nga nung una, na-react pa kita noon Ang rules kasi, pag beneficiary ka, hindi ka pwedeng gumawa ng channel mo, mag-content ka. Magpaalam ka muna. O doon ka tuloy, binash ka ng ibang mga taga-kalingap. Guys, dahil nga may rules ang kalingap, hindi mo sinunod. Ngayon, sasabihin mo, puprotektahan ka. Paano ka puprotektahan kung may mali ka din naman? Huwag ka maging one-sided. Sabihin mo din yung mali mo kay Maagago. Na parang aping-api ka. Di ba? Kung ikaw yun, Sana hindi ikaw yun. Pero sa description pa lang. Anyway, kay Gmail, so alam naman natin, paninira lang yun. Unang-una, red flag na yung DSWD na kasabwat sa piltang pagkuha sa bata. Mali po yun. Wrong po yun. Hindi gagawin ng DSWD yun. Kaya alam mo pong maraming mga palagawa ng kwento. So, nasa inyo po yung guys Hindi ko po pinipilit Anyway guys, this is Merzanyo again at samahan nyo ulit ako guys sa next video reaction. At samahan nyo ulit ako guys At laging tatandaan, ang taong bitter ay walang forever. Mag-react kayo sa itsura, mag-komento ay sa ganda. And to God be the glory guys. Paalam po guys. Bye-bye.